Sagutan na nauwi sa suntukan at pamamaril. Diyan nagtapos ang buhay ng isang taxi driver sa Pasay. Ang suspect nakaaway lang niya sa pila ng drive-thru ng isang kainan. Nakaburol na ngayon ang biktima habang hustisya naman ang sigaw ng kanilang pamilya. Live mula sa Valenzuela, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, pakikwento mo nga sa amin yung iba pang detalye sa krimen na ito. Ruth, nang dahil nga lang sa simpleng gitgitan, ipinagluluksa ngayon ng isang taxi driver matapos barilin na nakaaway niyang lalaki sa Pasay. Mabagal ang usad ng mga sasakyan na nakapila sa drive-thru ng kainan na yan sa Pasay nitong Martes ng gabi. Ang asul na kotse, sinubukang sumingit sa pila pero di pinalusot ng taxi. Bumaba naman ang pasahero ng kotse at galit na hinarap ang taxi driver. Ang angasan ng dalawa, nauwi sa tulakan at suntukan. Pilit naman silang inawat ng mga gwardya. Pero ang taxi driver, nagtanggal pa ng t-shirt at tila naghahamon pa ng away. Humupa lang ang tensyon nang magkanya-kanyang alis sa lugar ang mga sangkot sa gulo. Pero ilang minuto lang, bumalik daw ang driver ng taxi at hinanap sa gwardya kung nasaan na ang kaaway. Sabi niya, hindi ba nagawi dito? Kasi nga, wala na daw sa sasakyan. Napansin niya siguro na may nagtatago sa gilid ng sasakyan. Hinabol niya. Sunod na makikita ang taxi driver na pasugod sa nakaaway ilang metro mula sa kainan. Pero sa pagkakataong ito, bumunot ng baril ang sospek at pinagbabaril ang biktima. Bumulagta ang taxi driver habang mabilis na tumakas ang gunman. Naisugod pa sa ospital ang biktimang si Andrew Luzana pero namatay rin habang nasa gamutan. Nagtamusan ng tama ng bala sa ulo, leeg at hita. Dagdag pa ng mga pulis, armado ng patalim si Luzana ng suguri ng sospek. Base sa nakikita natin na doon sa CCTV na talagang yun niya, susugurin niya kasi nung binabaan niya mula sa may gasolinahan, pinunilakad niya halos mga 100 meter din siguro, 150 meter dinalakad niya. Talagang susugurin niya. Di naman inakala ng mga kapatid ni Andrew na hindi na makakauwi ng buhay ang kanilang kuya. Ayon kay Renalyn, hindi naman palaaway ang biktima. Responsable nga raw si Andrew at breadwinner pa ng kanilang pamilya. Kaya di sila naniniwalang manunugod ito ng may patalim. Wala pong patalim yun dahil ang bag niya araw-araw ko nang chinecheck bago umalis siya. Lagi kong chinecheck dahil yung pautang namin nandoon. Sa follow-up operation, natunton sa Bulacan ang sinakyan umano ng sospek. Base ito sa picture ng sasakyan at plaka na kinunan ng biktima. Pero lumabas na hindi ito ang sasakyan na nakunan sa CCTV. Kaya't baka peke ang plaka ng sinakyan ng sospek. Hustisya naman ang hiling ngayon ng pamilya Luzana. Sana sumuko siya. Siya patahimikin ang konsyensya niya. 42 na siya. Ruth, hanggang sa ngayon ay blanco pa ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng gunman. Patuloy ang pagsuyod nila sa mga CCTV sa lugar sa pag-asang matunton ng sospek na posibleng maharap sa reklamong homicide. Ruth. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.